please, and don't forget to subscribe. Isa ba ito? Trinity House. Grabe yung kuryente. 100 lang Hello everyone, it's Bernice. I'm back and welcome back to my channel. Don't forget to subscribe on my channel, like this video, and comment your feels in this video. Also, kung meron kayong question. So, let's go! Hello dearest! Another day of Adulting series with me, and tingnan nyo. I don't know, pero bagay ba sa akin yung shape to salamin? I just felt like bagay naman siya, pero I hope bagay talaga siya. Or pinipilit ko lang. Naganda lang ako, wala akong grado sa salamin. In fairness naman, ang tagal ko nang I'm back. So, ayun, sasabi ko nga, may tao kasi kanina. Wala naman akong, hindi, meron pala akong grado, pero nasa 50 lang ata, gano'n. Pero in fairness nga, kasi ang tagal ko nang nagla-laptop, computer kaharap ko, kasi nga more on editing ako, and then cellphone, ganyan. Hindi naman gano'n kataas ang grado ko. So, eto, more of like, protector lang ng aking mata. Saka, nagandahan lang din talaga ako. And hindi ko alam, kasi, nag-hoard, hindi naman nag-hoard, pero nagagandahan ako sa mga sunglasses. Dahil ko din naka-add to cart na affordable, sunglasses dun sa isang app na. Dito ako sa office, kasi nga, ang pasok ko dito ay 8:30 to 5 p.m. And, samahan niyo na lang ako sa aking office works dito sa aming parokya. Ito si Saint Roque, ang aming patron saint dito sa Baluarte. Siya ay patron saint ng sakit, salot at peste at ng mga aso din. Konting background kay San Roque, ipinanganak siya na mayaman kasi mula siya sa angka na mayaman doon sa Montpellier, France. Ang kanyang mga magulang, yung tatay niya is dating gobernador. Ngayon, nang mamatay yung mga magulang niya, may mana na siyang matatanggap or may pinamana na sa kanya. Pero, alam niyo ba, si San Roque, ang ginawa niya, ipinamigay niya pamana na yon. Tinalikuran niya yung kayamanan. Naglakbay siya hanggang sa meron siyang makasalumuha o matagpuan na grupo ng tao na mga may sakit. Pero instead nga na umalis si San Roque at layuan niya yung sitwasyon na yon kasi maaari din siyang mahawa, ang ginawa niya ay nanatili siya doon para tulungan yung mga may sakit sa pamamagitan ng pagdadasal para sa kanila. Saka one fact about kay San Roque, alam niyo ba, pinanganak siya na merong krus or birthmark na pulang krus sa kanyang dibdib or gawing tiyan, gano'n, sikmura. And yun, dumating nga yung pagkakataon na since nakakahawa yung sakit na yun, nahawa din si San Roque. Ang ginawa naman niya after nun, para hindi na siya makahawa pa ng iba, siya naman ang pumunta sa kagubatan para doon siya manirahan at manalangin na para gumaling siya. So doon, sa pananatili niya sa gubat habang nagpapagaling, tinulungan siya ng aso. Kaya may aso siyang kasama. Itong aso na to ay nagdadala ng pagkain sa kanya, ng tinapay sa kanya. At yung symbol, kung bakit siya nakaturo dyan sa kanyang tuhod, symbol kasi yon ng kanyang pagkakasakit or pagkakahawa ng sakit. May sugat siya sa dyan. So yun. Yun ang kaniyang story. Going back sa parish office works, alam nyo ba, nag-start ako dito around 2017 or 2016. Parang grade 7 or grade 8 ako noon. Nagpa-part-time na ako dito sa parish. Ang start ko noon ay Saturday, Sunday lang talaga. Kasi there came a time na talagang I felt like I needed to step up kasi nga, nagkaroon kami ng financial crisis. And God is good lang talaga na, kasi before ako mapasok sa parish or mag-part-time, nagka-choir na ako. Kasali na ako doon. Pero may time lang na si Ate Juvie, very thankful din ako sa kanya kasi parang siya yung isa sa mga naging way. Isa sa mga naging way talaga na magkaroon nga ako ng role dito sa simbahan na ganito, sa office. Yun. Tanda ko, ang sabi ko pa noon, Ate, pwede ba, itanong mo kay Father kung pwede ako magtrabaho sa simbahan? Kahit tagalinis lang ako ng mga upuan, ganyan. Kasi di naman ako nag-expect talaga na malaki. Ang nasa isip ko lang noon, para lang may pandagdag sa pambaon ko. And
God is good nga kasi sabi naman ni Father, dito na lang ako sa office, mag-office work na lang ako. To cut the story short, God is good talaga. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin naman ako. And yung pag-work ko dito, ang dami ko ding natutunan. Bukod of course sa ministry, sa youth ministry. Matagal din ako sa youth ministry na nag-lead. And talaga naman, dito sa church, ang dami kong natutunan. Okay. Dito naman, ang akin lang ginagawa sa ngayon ay every day. Monday, except Monday. Ang Monday ay day off po. Except Monday. Office hours ay every Tuesday to Sunday. Hindi lang sa Sunday dyan. So, every Tuesday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon, and then 2 p.m. to 5 p.m. Tapos Sunday, ano lang yon, after Mass hanggang 12 noon. Dito naman, ang ginagawa ko commonly ay sa pag-release ng certificates, papers, ganyan, saka po pa-schedule. So, dito kasi, yan, diba? May mga pa-schedule, fill out sila. Yan. And then, yan. So, ganon. Binyag, kasal, and all. Dito naman, binigyan ko lang din kasi yung sarili ko ng ultimatum na 6 months na pahinga. And ako kasi, hindi ako mapalagay sa bahay na wala rin ginagawa. Kaya, since offered din naman po and they accepted me, I grabbed this opportunity. Kasi, I feel like I'm at rest pa din while doing this. Kasi I love doing this. And I'm very comfortable in this place. So, yun naman. And na-assign din naman ako sa social communication ministry. And it's one of my passions. I love doing it. At ang assignment ko doon is advisor ng social communication ministry. Naman, more of like sa media assistant sa parokya. So, these are my works. Yan, more on editing and then more on updating sa page. Thank you, Tea House. Hi! So, hello. Wala masyadong tao ngayon sa office. Tapos kakauwi ko lang kasi galing ako sa Tea House. Nag-shoot lang kami ng mga pang-content, ganyan. Kasi, co-work din ako sa kanila as social media manager. Ito yung mantu. Grabe. Okay. Sarap talaga. Good luck sa akin kung makakatulog ako mamaya kasi mahina ako sa kape. Pag uminom talaga akong kape, hindi ako makatulog kapag gabi. Ang daw, rhyming niya. Sorry nga pala kasi yung boses ko ganito, ngayon ko lang masasabi na sinisipon kasi ko. And nakalimutan ko pa na ito hingin ko. Sinisipon na nga ako. Thank you ulit, ate. Thank you, Tea House. Okay, since wala pa namang tao dito, magpo-post na ako sa Tea House. So, check nyo pala yun, Tea House and Cafe. Alam niyo, natutuwa lang din ako sa ginagawa ko, yung sa social media, ganyan. Kasi nga, passion ko din yung like edit. Though hindi ako masyado dun sa pictures, video kasi ang mas fun para sa akin na sa pag-edit. Ngayon, natututunan ko like sa pictures, ganyan. And, yun nga, so ang ginagawa ko is ako taga-upload.
Hi, I'm back. And share ko lang naman sa inyo kung paano ako nagbo-budget tracking. Pero una sa lahat, gusto ko maging clear na hindi pa ako ganoon ka husay when it comes to budgeting kasi I just started doing it. But, one thing I'm proud of is that I really wanted to do it kasi nga, I really want to learn about budgeting and all. And, eto nga yung ginagawa ko na pinaglalaanan ko siya, like, nagagawa ko kasi siya hindi every, end of the month. Kundi, first week or second week ng other month. So, doon ako tinitignan ko kung magkano yung nagastos ko and all. Pero what I do kasi malilimutan ako, eto, sinishare ko muna siya sa messenger ko, sa own messenger ko. For example, yan. I keep track or I keep record of my gastusin saka income na isasend ko sa sarili ko sa messenger para hindi ako mahirapan kasi ayoko yung nagsusulat na. And yun, saka ko palang isusulat kapag mag-budget tracking na nga ako. So dito sa budget tracking, what I do ay hinahati ko yung income ko sa 3 percentages. 3 percentages? Nahati ko siya sa needs, wants, and savings. So, sa needs, 50% nilalaan ko doon. Then, 30% inilalaan ko sa wants ko, and then 20% sa savings ko. And yun nga pala, actually, nag-exceed pa rin naman ako. And sabi ko nga kanina, I'm still learning sa pag-budget. Pero what I'm proud of nga is that, so far, consistent ako when it comes to savings. And consistent naman ako when it comes to my needs. Like, i-share sa kuryente, share sa internet, and ano pa ba? Like, other, basta needs, sakop ng needs. Pero bakit ko ba kasi ginagawa itong budgeting or budget management na to, or budget tracking na to? Siguro kasi, it's rooting from, I wanna assess myself also kung healthy ba ang aking financial management. Kasi, kung hindi healthy, I will have the knowledge kung sang aspect ba or area ba ako dapat mag-improve dito. And by knowing na may need ako i-improve, parang I will feel the need I will really feel the need to learn, taking initiative, kung paano ko matututunan yung weakness ko dito sa bagay. So, yun. I think doon ako nag-root talaga. But anyways, hindi ko pa talaga siya ma-share ng buong-buo and in full details. Kasi nga, hindi ko pa ganun hindi ko pa ganun ka-master. Well, if i-assess ko yung sarili ko right now, ilang months ko na ba ito ginagawa? June, July, August. And then, September. September, yun pa lang kasi kung magba-budget tracking ng September. So, sige, sabihin natin, 3 months, tama ba? 3 months? Oo, 3 months. Standing ko naman siguro is nasa 50 to 60%. Kasi, like, nauuna ko naman talaga yung mga needs ko sa savings ko. Alam nyo, isa sa inuna ko talaga is na-prioritize dito sa aking finances ay yung sa insurance. So, under the needs siya. And then, yun. Sa savings, nakapag-save naman ako. If I will assess myself, 50 to 60% ka. Healthy ba yun? Hindi ko pa masabi. I think, ano pa din yun? Malaking gap pa din sa mastery and sa pagiging healthy. But, I'm still in the process of learning. That's what I can say now. And I'm really looking forward to mastering, like, financial management. So guys, this is what I do. I actually have 2 notebooks or separate, organizer. Dito ko nilalagay yung pagka magko-compute na ako kapag second week ng next month. And then dito naman yung division ng budget. And then, eto, meron ako dyang, yan, meron ako nitong paper na to, nilalagay ko dito. Yan. So, ang purpose kasi nito is para madali kong makita kung ano yung mga dapat kong nagyaran, kung ano yung dapat kong paglaanan. Dito ko siya nilalagay sa notebook na to. And sa notebook na to, ito muna ipapakita ko sa inyo. Nakalagay dito
Yan. Ito muna yung una kong binubuksan. Yan. So, nakalagay yan. Diyan. And then, meron yan mga separate sheets ba to or separate, ayan, basta sheets. And then, nakalagay dito kung ano yung dapat kong paglaanan. Halimbawa, kuryente. And then, the amount. Sige, bigay ko sa amount. 500. Malit pa lang naman yung share ko, but yeah. Yan, 500. And then, the next pages, andyan, nakalagay yung mga dapat. Pabilangin nyo na lang how many. I actually use, colored pencil kasi very, keen sa ganun. Very organized. Lang, para lang, ma-differentiate ko lang kung alin yung wants. So, kunwari, green, wants yun. Lahat nakasulat sa green. Halimbawa, violet. Lahat na nakasulat ng violet, needs yun. So, ganun. Yan. Etong purpose nito ay, yun. Parang keeper lang siya. Kunwari, may money na ako na tanggap. Hindi pa naman due date or hindi ko pa ibibigay. Dito ko muna ilalagay para makip ko muna dito. And then, punta na nga tayo dito. Sa second notebook ko ay dito na nga yung compilation. Dito na nakalagay yung aking, eto, sige, June. Halimbawa, June. Ay, July na lang. Ay, August na lang nga. Yan. Nakalagay dito yung August income, and then, siya nalagay na kung ano yung mga income na yan. And then, the expenses. Nakalagay lang doon, needs. Tas under the needs, magkano ba yan? Nabayaran ko ba yan? And then, nakalagay yung expenses. Kung nabayaran ko ba yung expenses ko, ganyan. Nakalagay yung, kuryente, yung amount. Ganun. Tapos dito sa expenses, halimbawa, ang budget ko sa halimbawa lang sa dog, kasi sa food yun, 500. 108 lang yung nagastos ko sa month na yun. Naka-note din sa akin sa tabi yung remaining balance na amount, kung magkano yung natitira na lang. And then, kung nag-exceed naman ako, nakalagay din yun. Halimbawa, sa self-date, ganyan. Ang budget ko is 500 lang. Tapos, 515 ang nagastos ko for that month. Nakalagay din doon na nag-exceed ako ng 15 pesos para computed ko. Kasi what I do ay, it's either ibabawas ko talaga siya doon sa next month para malaan siya sa ibang budget. So, ganun. And then, halimbawa, hindi ko sure, remaining balance may tawag doon, pero may natitira pa ako from that budget. Inonote ko yun. Halimbawa, sa savings, kulang pa ako ng 1,000. And then, sa dog food, or sa dog, meron pa akong 260 na natitira. I-note ko yan. Yan, ganyan. Halimbawa, ganyan. Naka-note yan so that alam ko kung magkano yung utang ko sa sarili ko. Ganyan. Or yung hindi ko pa nailagay na money. Ganyan. Tama ba? I don't know if na-explain ko siya na maayos, pero I hope you get the essence. Bakit ko siya ginagawa? But to summarize it, I divide my income into 3. Wants, needs, and savings. 50% pupunta sa needs, 30% sa wants, and then 20% sa savings. Tapos, I keep track talaga. Yung monthly income ko ay nire-record ko, and then also yung expenses ko. So, kung hindi pa budget tracking time, nakalagay yan sa messenger ko. Sinesend ko sa sarili ko para may record ako. Hindi ako mahirapan. I also keep receipts. Yan. I keep receipts para may record ako. And then, every first or second week of the month, of the next month, from the month na i-budget track ko, ay doon ako nagbo-budget tracking. And then I have 2 notebooks or organizer. Yung first one is yung lagakan ko ng money. The second one, ginagamit ko sa budget tracking na mismo, which is yung nandoon yung compilation ng aking monthly income and then expenses. Lastly, I'm still learning. I'm still in the process of learning, and I'm gonna update you kung ano na ang progress in the next month. And I wish for that, of course. But I am happy that I am able to do it.
and I'm consistent when it comes to savings, needs, and highlights siguro. Kasi sa once, medyo nag-exceed pa ako, so I really need to improve in that aspect. Pero sa once, something that I'm grateful for. Kasi medyo tinitake ko din siya as investment. I was able to invest sa phone. Alam nyo ba, konting background na lang bago ko i-end tong video na to. Itong phone na to, kaya ako nakapag-vlog. Ayan, din yan budget. Like, 2,000 lang dapat a month, like rate. So, hindi siya fully paid. Nahulugan ko to for 12 months. And, yeah, I invested in it. And I waited so long for this. Kasi yung cellphone ko na dati ay grade 12 ko pa yun. Tapos, nasira siya, third year or second year college ako. And then, pa ako nakabili na ng hirap pala ako kay Lola. And alam nyo ba, yung phone ko na ginagamit ko ng Samsung, from grade 12 until nga nung nasira nung third year or second year college. I really worked hard for it also, yung phone na yun. So, I waited for this one. Kaya I'm so thankful. I'm really grateful. And yun lang naman. I think we need to end this video na kasi kailangan ko na itong simulan para matapos ko na ang aking budget tracking for the month of September. I hope you learned something from this video kahit na I feel like magulo. Bye. Bye-bye na. Good night na. Good night.